Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published dito sa GMA News Online. Ito po yung kinakatakutan ng Pangulo mismo na mangyari sa kanya administrasyon. Kung sa panaginip pa matinding bangungot. Okay, title ng article. Marcos doesn't want peso to reach 60 pesos to $1. Palas. The peso is sliding to 60 pesos against the dollar could raise the country's debt. A scenario President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wants to avoid, Malacanang said Thursday. Kapag tumaas ng 60, bumaba yung value ng peso, definitely mag-i-increase yung debt natin, utang natin. Because yung palitan tataas, Palace Press Officer Claire Castro said in a briefing. Okay. Ayaw po ng Pangulo na umabot pa ito sa 60 na palitan. So abangan natin kung ano yung mapag-uusapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas patungkol doon. Ano pa? The local currency closed at 59.46 to a dollar on January 15, surpassing the previous historic low of 59.44 to dollar seen on the previous day. In a commentary, Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort said the peso's weakness resulted from the market's anticipation of a possible 25 basis point cut by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricafort added that the peso is staying at 59 levels for more than 2.5 months already, or since the latter part of October 2025, could signal Forex intervention to smoothen any volatility. The exchange rate reflects the impact of international and domestic factors. Locally, the peso is affected by the inflation trends, trade deficits, remittance inflows, and policies of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Overseas, the dollar is influenced by the decision of the Federal Reserve, global oil prices, and investor sentiment, which in turn play a key role in determining the peso's direction. A weaker peso is not always bad news, as it gives gains to several industries that bring in foreign currency and support the country's economic growth. Among them are overseas Filipino workers and their families who receive more as every dollar sent home translates to more pesos, driving household spending and fueling domestic consumption, a key driver of the growth. It is also beneficial for freelancers, export-oriented firms, and business process outsourcing firms who are mostly paid in dollars. However, ito na, a weaker peso also means rising prices of imported goods and services, as materials sourced overseas will cost more and could possibly push inflation higher. A weaker peso also erodes its purchasing power from the point of view of local residents, since more pesos are needed to pay for the same local product due to inflation. Okay, sa mga OFWs, totoo, sa short term, matuwa sila pag mag-increase o pag mag-devaluate ang peso. Kasi mas malaki yung makukuha nilang peso. Kaya lang, bibilin sila ng mas mataas na presyong bibilin, mas mataas ang pasahe, mas mataas ang kuryente, mas mataas. In return, lugi pa rin sila. Kaya, ako, okay,
yung sweldo namin sa YouTube is dollar. O, tataas ng konti ang aming sweldo. Kailang bibili kami. Ah, kanina nga, nagpunta ako sa market. 500 pesos. Isang isda lang ang nabili ko. Kalimutan ko ang ano. Dati-dati, mga 3 years ago, tig 100 lang ang kilo nun. Ngayon, 250 na. So, medyo malaking isda, 2 kilo, dito 500. Wala na akong ibang nabili. Yun lang. Kaya grabe ang concern ng taong bayan ngayon, inflation. Mababa ang sweldo. Eh anong inaatupag ng gobyernong ito? Impeachment, flood control, bangayan sa politika. Kaya kawawa ang taong bayan sa nangyayari sa ating bayan. Kaya sana naman hindi aabot ng 60 pesos ang palitan sa ano dahil lahat tayo magdurusa kasi yung utang natin, ang laki ng utang natin, buwan-buwan nagbabayad ba tayo ng interest? Ay talagang suma total tayo pa ring mga tao, taxpayers, ang magiging biktima sa pagtaas ng exchange rate ng peso at dolyar. Kaya lang, kung minsan, namumuno kasi yan. Kaya lang ang namumuno, tulad ngayon, bad governance, magtiis na po tayo. Binutuhan natin siya hanggang 2028. Magtitiis tayo. Kaya tama yung sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Investors confidence. Kailangan marami sanang papasok na mga negosyo dito, local and foreign. Kailang sa nangyayari ngayon na talamak na korupsyon, halos wala nang mag-invest sa ating bansa. Kaya kakaunti ang trabaho, bababa ang sweldo, ang ating kababayan mapipilitang mag-OFW. Promise ng kandidatong BBM noon, tatatag tayo ng maraming trabaho para hindi na kayo mapilitang lumabas. After 3 years, walang nangyari sa pangako niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pagkatagpulo nito. Basta wak pa. O karon te nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gyud nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo nagpatindog na mo og balay nga bago. Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha.
So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mora to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.